Bro, may isang pagkakamali na halos lahat ng lalaki ginagawa. Akala nila mali ito. Akala nila sisira ng connection. Akala nila mawawala ang babae. Pero ang totoo, ito mismo ang pagkakamaling mas nagpapalalim ng emosyon ng babae. Hindi ito about pagiging suplado. Hindi ito about ghosting. Hindi rin ito tungkol sa pagiging toxic o cold. Ito ay isang natural na behavior ng lalaking buo ang sarili. At ironic, mas nangyayari ito kapag hindi mo sinasadya. Maraming lalaki ang sobrang takot magkamali sa babae, takot maging boring, takot mawala, takot mapalitan. Kaya ang ending, nagiging overcorrected version sila ng sarili nila. Laging available, laging nagpapaliwanag, laging humahabol, at dito sila talo. Kasi ang isang pagkakamali na mas nagpapa-inlove sa babae ay ito. Ang hindi mo sinasadyang ipakita na kaya mong mawala siya. Hindi mo sinasabi, hindi mo binabanggit, pero ramdam. At ngayon, himayin natin kung bakit. Ang pagkakamaling ito ay hindi ka nag-a-adjust para lang magustuhan ka. Sa mata ng karamihan, mali ito. Pero sa subconscious ng babae, ito ang nagtitrigger ng attraction. Bakit? Dahil ang babae ay hindi na-a-attract sa lalaking takot, mawala siya. Kundi sa lalaking hindi niya kayang kontrolin emotionally. Kapag hindi ka nag-o-over-explain, hindi ka nagra-rant, hindi ka nagde-defend ng ego, hindi ka nagmamakaawa ng assurance, may nangyayaring kakaiba sa isip niya. Nag-iisip siya, bakit hindi siya nagpapanik? Bakit parang okay lang siya? May iba ba siyang options? O ganito lang ba talaga siya ka-stable? At dito pumapasok ang emotional investment. Ang babae by nature, mas nagiging invested sa lalaking hindi niya fully mabasa. Hindi dahil mystery lang, kundi dahil may buhay ka na umiikot kahit wala siya. At ito ang pagkakamali. Hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo mo. Sa mata ng insecure na lalaki, mali ito. Sa mata ng emotionally healthy na babae, attractive ito. Takot ang lalaki sa ganitong pagkakamali dahil sa ego at conditioning. Simula bata tayo, tinuro sa atin na ipakita mo na mahalaga siya. Bigyan mo ng assurance palagi, wag mong pabayaan, pero walang nagturo ng emotional pacing. Walang nagturo na kapag sobra ang presence mo, bumababa ang value. Kapag wala kang sariling direksyon, nagiging accessory ka lang. Ang babae ay naturally nag-a-align sa lalaking may inner gravity. Hindi dahil sa looks, hindi dahil sa pera, kundi dahil may sense of direction. Kapag ramdam ng babae na kahit mawala siya, tuloy ang buhay mo, kahit di siya mag-reply, kalmado ka. Kahit may conflict, di ka gumuho. Nag-iiba ang dynamics. Hindi ka na naghahabol. Ikaw na yung hinahabol emotionally. Stoicism teaches one thing clearly. Do not attach your peace to external validation. Kapag ginawa mong emotional anchor ang babae, hawak niya ang mood mo. Hawak niya ang confidence mo. Hawak niya ang self-worth mo. At kahit hindi niya sadya, mararamdaman niya ito. At instinctively aatras siya. Hindi dahil masama ka, kundi dahil mabigat ang responsibility. Pero kapag stoic ka, you enjoy her presence, not depend on it. You value her, but don't worship her. You choose her, not need her. Ito ang pinaka-nakakalitong part para sa babae. Hindi ka cold, hindi ka distant, pero hindi ka rin desperate. Balanced ka. At sa mundo ng attraction, balance is rare. Paano ito nagtatranslate sa real life? Example 1. Hindi siya nag-reply buong araw. Normal guy, magte-text ulit. Magtatanong kung galit, mag-assume. Ikaw, may ginagawa ka, tuloy ang araw mo. Walang emosyonal na reaksyon at pag nag-reply siya, pareho ka pa rin. Hindi sarcastic, hindi passive-aggressive, hindi needy. Result, mas nagiging conscious siya sa presence mo. Example 2, hindi ka niya in-invite. Normal guy, tampuhan, silent treatment. Says no guilt trip. Ikaw, okay lang, enjoy ka. Fai sukiw siremba, may sarili kang plano. Result, mas nararamdaman niya ang absence mo. Bakit mas lumalalim ang feelings niya habang mas hindi ka kumakapit? Ito yung part na hindi maintindihan ng karamihan. Kapag hindi ka kumakapit, hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ang ibig sabihin lang nun, may sarili kang emotional footing at dito pumapasok ang psychological effect sa babae. Ang babae ay mas nag-i-invest ng emosyon kapag
Hindi siya ang sentro ng emotional stability ng lalaki. Ramdam niyang choice siya, hindi lifeline. May konting uncertainty kung hanggang saan siya mahalaga. Hindi ito insecurity play. Ito ay natural response ng human psychology. Kapag ramdam ng babae na, kapag nawala ako, masisira siya, may bigat yon. Pero kapag ramdam niya na, kapag nawala ako, masasaktan siya pero buo pa rin siya. Doon siya nagtatagal kasi ang unang senaryo ay responsibility. Ang pangalawa ay attraction. Mas gusto ng babae ang lalaking kaya siyang mahalin, pero hindi kailangan para mabuhay. At habang mas malinaw yon, mas lumalalim ang attachment niya. Ang tahimik na kumpiyansa na hindi mo kailangang ipaliwanag. Isa sa pinaka-underrated traits ng lalaking attractive sa babae ay ito. Hindi ka nag-e-explain ng sarili mo. Hindi ka nagde-defend ng value mo. Hindi ka naglilista ng dahilan kung bakit ka karapat-dapat. Hindi ka naglalaban para patunayan ang intensyon mo. At oo, sa mata ng iba, mali ito. Pero sa mata ng babae, ito ay tahimik na kumpiyansa, emotional maturity, inner stability. Kapag hindi mo kailangan i-justify ang sarili mo, automatic siyang nag-a-assume na may basehan ng confidence mo. Ang lalaking, laging nagpapaliwanag, laging nag-aayos ng misunderstanding, laging takot ma-misinterpret, ay lalaking takot mawala. At ramdam yun ng babae kahit hindi niya maipaliwanag. Ang katahimikan mo, minsan mas malakas pa sa salita. Hindi ito strategy, ito ay resulta ng buong sarili. Mahalagang linawin ito. Hindi mo ginagawa ito para manipulahin. Hindi mo ito technique. Hindi ito move. Ito ay side effect ng lalaking may laman ang buhay. Kapag may direksyon ka, may prinsipyo ka, may oras kang hindi umiikot sa kanya, automatic lumalabas ang behavior na ito. Hindi ka nag-overthink. Hindi ka nagmo-monitor ng replies. Hindi ka nagbibilang ng effort. At ang babae, nararamdaman niya iyon. Hindi dahil binabasa kanya logically, kundi dahil energy mo ang nagsasalita. Kaya kapag sinubukan itong pilitin ng lalaking wala pang foundation, lumalabas itong fake. Pero kapag totoo, ito ang isa sa pinakamakapangyarihang dynamic sa attraction. Bakit hindi lahat ng babae kayang manatili sa ganitong lalaki? Hindi lahat ng babae ay komportable sa lalaking ganito. At hindi iyon insulto. May mga babaeng sanay sa control, sanay sa emotional dependence, sanay sa laging sinusuyo. Kapag nakaharap sila sa lalaking may boundaries, pleasant si take him as paukreput may sariling mundo, hindi madaling maapektuhan. Nakakaramdam sila ng anxiety. At kadalasan ang sasabihin nila, parang ang layo mo, o baka hindi mo ako ganon kamahal. Pero ang totoo, hindi sila sanay sa lalaking hindi sila kailangan para maging buo. At dito ka pipili, mag-a-adjust ka ba pababa o mananatili ka sa kung sino ka talaga? Ang tunay na pagkakamali na akala ng iba ay mali. Balikan natin ang title. Ang pagkakamaling ito ay, ang hindi mo sinasadyang ipakita na kaya mong mawala siya. Hindi sa salita, hindi sa pananakot, kundi sa lifestyle, attitude, at emotional posture. Ito ang pagkakamaling. Akala ng lalaki ay sisira, pero tumifamayang mabira kabasiwa. Pero sa babae nagpapalalim dahil sa dulo ng lahat, ang babae ay mas nagmamahal sa lalaking. Hindi nawawala ang sarili sa pag-ibig, hindi nabubura ng relasyon, hindi nagiging maliit para lang mahalin. At iyan ang lalaking bihira. Kung paano nagiging emosyonal na leader, ang lalaking hindi humahabol, may isang bagay na bihirang pag-usapan pero sobrang mahalaga. Ang babae kahit gaano pa siya ka-strong o ka-independent, ay natural na naghahanap ng emotional leadership sa relasyon. Hindi ito dominance, hindi ito control. Ito ay emotional steadiness. Ang lalaking hindi nagpapanik sa problema, hindi agad nadadala ng emosyon, hindi umaasa sa reassurance para maging kalmado, ay nagiging emotional anchor. At ang nakakatawa rito, hindi mo ito ginagawa intentionally. Kapag hindi ka humahabol, ikaw ang nagiging reference point. Kapag may conflict, hindi ka sumasabog, hindi ka umiiwas. Hindi ka rin nagmamakaawa. Naroon ka lang present, grounded. At doon nararamdaman ng babae, safe ako rito. Hindi dahil kinukulong mo siya, kundi dahil hindi ka nawawala sa sarili mo. Maraming lalaki ang akala nila. Kapag mas expressive ka, mas mahal ka. Pero sa totoo lang,
Mas nagiging attached ang babae sa lalaking alam kung kailan magsalita, alam kung kailan manahimik, hindi ginagawang emosyonal na emergency ang lahat. Ito ang lalaking sinusundan ng emosyon ng babae, kahit hindi niya namamalayan. Ang huling irony, mas nagiging malambot ang babae kapag hindi mo pinipilit. Ito ang pinaka-quiet pero pinaka-totoong bahagi. Habang mas pinipilit mong lambingin ang babae, mas nagiging guarded siya. Habang mas binibigyan mo ng space, mas nagiging malambot siya. Hindi dahil ayaw niya ng effort, kundi dahil ayaw niya ng pressure. Kapag ramdam ng babae na may kalayaan siyang piliin ka, walang emotional debt, thanks to matters, walang guilt-based connection, mas nagiging totoo ang affection niya. Hindi siya sweet dahil kailangan, sweet siya dahil gusto. Hindi siya nag-e-effort dahil takot, nag-e-effort siya dahil invested. At dito mo makikita ang kaibahan. Ang babae na pinilit ay compliant, ang babaeng kusang loob ay committed, at ang lalaking kayang tanggapin kahit alinman sa dalawa, pero hindi ipinipilit ang sarili, ay lalaking may pinakamalakas na presence sa relasyon. Kung may isang bagay kang dadalhin mula rito, ito iyon. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para mahalin. Kailangan mo lang buuhin ang sarili mo. At kapag buo ka, ang tamang babae ang lalapit. Fersi kus terisun. Estoti ang maling babae ang kusa ng aalis. Kung gusto mo ng ganitong klasing usapan, hindi hype. Hindi pa impress, hindi pa alpha, kundi tahimik, malinaw at totoo. Mag-subscribe ka, i-like kung may tumama, mag-comment kung may napaisip sa'yo. At tandaan mo ito, bro. Hindi lahat ng lalaki kayang panindigan ang ganitong level ng sarili. Pero kung nandito ka pa hanggang dulo, alam kong isa ka sa kakaunti.